Hello mga ka-Hisoka! Welcome back sa ating channel. At ngayon, ipagpatuloy na natin ang Dark Continent arc. At nagpapasalamat ako sa patuloy niyong suporta sa aking mga ginagawang video. At itutuloy na nga natin ang Chapter 36 ng Dark Continent arc. Pero mag-recap na muna tayo sa last episode ng video natin. Ayun na nga mga ka-Hisoka, sa nakaraang video natin, si Kurapika ay kinausap ang isang guard ni Prince Marayam upang sabihin ang kanilang plano na magtulungan ang mga prince na nasa mabababang ranggo. At si Prince Pogetsu naman ay nakarating sa loob ng silid ni Prince Kacho gamit lang ang parang tunnel na nakita niya sa loob ng kwarto niya. At sa huling video naman, nakita na may baryang nahuhulog sa silid ni Prince Sangley at ang hinala ay galing ito sa Nenbis ng Prince. At dito na nga natapos ang Chapter 35. At ngayon, ipagpapatuloy naman natin ang Chapter 36 ng Dark Continent arc. Pero kung bago ka lang sa channel na ito, i-like at subscribe mo na at huwag mo na din kalimutan na i-hit ang notification bell para update ka sa mga bagong video na i-upload ko. Tara mga ka-Hisoka, umpisa na natin. Dito makikita natin ang silid ng ika-6 na prinsipe na si Tyson at ipinapakita lang dito na kinakausap niya yung mga tauhan niya patungkol sa pagmamahal. At nasabi nito na, magandang umaga sa inyong lahat at huwag kayong mag-alala dahil ang ating silid ay punong-puno ng pagmamahal. Dito naman makikita natin na nakapalibot sa kanya ang kanyang mga bodyguard at nasabi na lang nito na huwag kayong mag-alala dahil lahat ng mga kabiguan at kalungkutan nyo ay balang araw magiging isang magandang alaala na lang yan. Dahil ang pagmamahal ay mas lalong lumalakas kapag ginagamitan pa ito lalo ng pagmamahal. Dito naman, nagsigawan ng lahat ng mga bodyguard ni Tyson at nasabi nila dito na, mabuhay ka Prince Tyson, mabuhay ka! At nagsisipalakpakan na ang lahat dahil na nga sa natapos na ang pagsasalita ni Tyson. Dito naman, makikita natin si Izanami at si Giuliano na nag-uusap. At sabay nagsalita si Giuliano, kinuha niya lang yun sa lyrics ng kanta, diba? Sagot ni Izanami, hindi ko pa naririnig yung lyrics na yon. Sagot ni Giuliano, ano? Sigurado ka na hindi mo pa naririnig yung ganong lyrics sa buong buhay mo? Nang biglang nagseryoso si Izanami at nasabi nito na, teka nga lang, may itatanong lang ako sa'yo. Dagdag pa nito, ikaw ba? Ano ang sa tingin mo sa mga bagay na ito? Yung mga lumalabas sa Nenbis ni Prince Tyson. Sagot ni Giuliano, ang sa tingin ko, hindi naman ito masasama. Dahil wala naman akong nararamdaman na kakaiba dito. At isa pa, isipin mo yung may-ari ng Nenbis na ito ay puro lang pagmamahal ang tinutukoy. Kaya naman, kung sakaling magiging masama ang Nenbis na ito, parang magiging mali ata yung kinalabasan nito sa totoong pag-uugali ng prinsipe na ito. Dagdag pa nito, pero ang sa tingin ko, isa itong spirit bomb. Sagot ni Izanami, spirit bomb? Sagot ni Giuliano, ano ka ba? Tao ka ba talaga? Spirit bomb lang, hindi mo alam? Dapat nga alam mo yung DB eh. Sagot ni Izanami, DB? Ano yun? Dito mga ka-Hisoka, ang ibig sabihin lang ng DB na tinutukoy ni Giuliano ay Spirit Bomb, DB, or Dragon Ball. Balik tayo sa kwento. At dito naman, makikita natin ang mga guardian ni Tyson na parang sumasayaw at ang Nenbis ni Prince Tyson na naglalaglag pa din ng mga maliliit na nilalang. At dito din ipinapaliwanag kung ano nga ba ang klase ng Nenbis ang meron itong si Tyson. Ang Nenbis na ito ay isang emitter at ang abilidad nito ay naglalabas ito ng mga maliliit na nilalang at lahat ng binigyan ng libro ni Tyson, didikitan sila ng mga nilalang na ito at hihigupin ang kanilang mga aura at ang kapalit naman nito ay bibigyan sila ng matinding kasiyahan ng mga nilalang na ito. Pero yung kasiyahan na ibinibigay sa iyo ng Nenbis na ito ay nakadepende pa din kung gaano mo binasa yung libro ni Tyson. Sa madaling sabi, kapag binasa mo at tinapos mo ang kanyang libro, mas magiging malaki ang kasiyahan na maibibigay niya sa'yo. Pero kung sakali namang nilabag mo ang isa sa mga tabu sa libro nito, matinding kaparusahan naman ang makakamit mo sa Nenbis na ito. Dito naman, ipinapaliwanag ang Nenbis ni Prince Camilla. Ang Nenbis na ito ay nabibilang sa manipulator. At ang abilidad nito, kapag ang isang tao ay nakuha yung mga kondisyon ng Nenbis na ito, magagawa ng makontrol ni Camilla yung tao na ito. Dito naman, ipinapaliwanag ang Nenbis ng ika-5 prinsipe na si Tobepa. Ang Nenbis na ito ay nabibilang sa transmuter. Ang abilidad nito ay maa-activate lang kapag ang kapartner nito ay isang researcher. At ang abilidad nito ay kaya niyang mag-produce ng iba't ibang uri ng mga chemical ng drugs na galing mismo sa katawan ng Nenbis nito. At dito naman, ipinapakita ang Nenbis ng ika-7 prinsipe na si Lazarus
at nabibilang ang Nenbis nito sa conjurer na may halong manipulator. Ang abilidad nito ay kaya nitong mag-set ng isang trap gamit ang conjuring. At kapag kinuha ng tao ang bagay na ginawa nito, doon niya palang pwede makontrol ang tao na yon. Sa madaling sabi, magagawa niyang makontrol ang isang tao kapag kinuha nito ang kinonjure na item nito. Dito naman, makikita natin ang private soldier ni Prince Benjamin na nakadistino kay Prince Halkenberg at tila nag-aalala ito. Nasabi na lang nito sa kanyang isip, delikado ito. Kapag hindi agad ito inayos ni Prince Benjamin, paniguradong malaking hadlang ito sa kanya. Dagdag pa nito, yung mga aura nitong gwardiya ni Prince Halkenberg ay parang ordinaryo lamang. Pero kapag dumating na si Prince Halkenberg, grabe na ang aurang nilalabas nila, talagang nakakatakot na. Dito makikita natin si Halkenberg na tinipon ang lahat ng mga tauhan niya at nasabi nito na, o sige ganito, tumahimik muna tayong lahat at magdasal para kay Prince Momose. At habang nagdadasal ang lahat ng tauhan ni Halkenberg, laking gulat ng private soldier ni Benjamin sa kanyang nakita. Dahil na nga sa sobrang lakas ng aurang nilabas ng mga bodyguard ni Halkenberg habang nagdadasal sila. At nasabi na lang ito sa kanyang isip na, ano itong nangyayari na ito? Dahil ba ito sa pagdadasal nila? Ay hindi, dahil ito kay Prince Halkenberg. Dahil na nga sa iisa lang ang kanilang hangarin. At kapag nagsama-sama sila, nakakalikha sila ng isang matinding aura na talaga namang nakakapangilabot. At dito naman, makikita natin na talaga namang mas lalong lumalakas pa ang aurang lumalabas sa grupo nito. At nasabi na lang ng guard ni Benjamin, grabe, nakakatakot ito. Masyadong delikado ang grupo ni Prince Halkenberg. At dito ay pinapaliwanag na din kung ano ang abilidad ng Nenbis ni Prince Halkenberg. Ang Nenbis nito ay nabibilang sa isang enhancer na may halong manipulator. At ang abilidad nito, lahat ng mga balahibo ng Nenbis na ito, kapag nagsama-sama sila, lalong lumalakas ang kanilang mga aura at nagiging kabilang sila sa mga taong may top 10 ability. Sa madaling sabi, nagagawa nilang mapantayan ang mga top 10 user. Dito naman ay talaga namang nagagambala ang guardian ni Prince Benjamin sa kanyang nakikita. Kaya naman agad itong tumawag kay Prince Benjamin at nasabi nito na, Prince Benjamin, kung papatayin natin itong si Halkenberg, dapat ngayon na, habang hindi pa nila alam yung abilidad nila na sobrang lakas. Dagdag pa nito, bigyan mo na ako ng instruction ngayon kung ano ang dapat kong gawin. At nasabi niya pa sa kanyang isip, kapag natapos ang kanilang pagdadasal at kapag humina na ang aura nila, pwede ko nang atakihin si Halkenberg. Dahil kapag namatay na siya, mawawala ng silbi ang kanilang grupo. Pero ang pinaka-problema dito, yung Nenbis mismo ni Halkenberg. Dito makikita natin ang Nenbis ni Prince Halkenberg na nakatitig lang talaga sa private soldier ni Benjamin, na parang binabantayan niya talaga ito ng gusto. Dagdag pa ng tauhan ni Benjamin, pero kapag inatake ko naman si Halkenberg, hindi ko alam kung ano ang gagawin sa akin nitong Nenbis niya. Baka gamitin niyang pang-atake sa akin yung mga balahibo niya. Sabi pa nito, yung isang kasamahan ko nakatanggap din ng balahibo pero makalipas ng 10 minuto nawala rin naman ito agad. Ang ibig sabihin lang nito, kaya niyang malaman kung kakampi ba ito o hindi. Dagdag pa nito, at kapag inatake ko ito, hindi ko alam kung ano ang pwedeng gawin sa akin ito. At isa pa, pwede niyang tapikin ang aking utak at papalitan ito ng ibang utos. Sabi pa nito, pero ang isa ko pang inaalala, yung utak ko, kung pwede ko pa ba itong pagkatiwalaan dahil baka nga minanipulan niya na ako. Nang biglang nagsalita ito ng, hindi pa natin pwedeng atakihin si Halkenberg dahil masyado pang delikado kasi wala pa tayong nakukuhang impormasyon patungkol sa Nenbis niya at hindi pa tayo sigurado sa abilidad ng Nenbis nito. Ngayon ganito, kung pwede, kailangan ko pa ng isa pang tao o kaya naman dalawa para mapatunayan kung ano nga ba talaga ang kapangyarihan ng Nenbis na ito. Sagot ni Prince Benjamin, ang aura ba ng pinanggagalingan ng mga yan ay galing mismo kay Halkenberg? Sagot ni Shikaku, oo sir, kay Halkenberg nagmula ang aura nila. Sagot ni Benjamin, kaya mo ba siyang patayin? Sagot ni Shikaku, hindi po boss. Pero boss, kailangan ko pa ng 2 tao para makumpirma yung mga impormasyon na makukuha ko dito. Dagdag pa nito, boss, i-explain ko sa'yo mamaya yung mga makikita ko dito. At dito na natapos ang kanilang usapan. Nang biglang nagsalita si Benjamin, may assassin sa room 1014 at sa room 1009 naman, merong United Force at merong isang basura naman sa room 1004. Dagdag pa nito, masyadong marami ang aking pagpipilian ngayon Nang biglang sagot ni Balsamico, kakaumpisa pa lang ng journey natin
At sigurado ako na merong katulad ni Camila na sila mismo ang maghuhukay ng kanilang libingan. Sagot ni Benjamin, hindi ko talaga style yung maghintay. Pero ang sa tingin ko, ito ang pinakamagandang gawin ngayon sa sitwasyon natin ngayon. Dito, makikita natin ang silid ng ikasyam na prinsipe na si Hulkenberg at natapos na ang kanilang pagdadasal. Nang aalis na si Hulkenberg dito, ay pinipigilan naman siya ng kanyang mga gwardya. Kamahalan, saan po kayo pupunta? Sagot ni Hulkenberg, pupunta ako sa aking ama. Sagot ng gwardya nito, pero sir, kapag ginawa mo yan, matatanggal ka dito sa succession war na ito. Sagot ni Hulkenberg, gawin niya ang gusto niya, dahil wala akong pakialam kahit tanggalin niya ako. At ayun nga ang gusto kong mangyari, yung tanggalin niya ako. Sagot ng gwardya nito, pero sir, di ba nga kahit anong mangyari, hindi titigil itong succession war na ito, walang makakapigil dito. At isa pa, kapag nagpumilit ka pa, baka ikulong ka nila. Nang biglang tumingin si Hulkenberg at lahing gulat ng gwardya nito sa kanyang nakita. Dahil na nga sa umiiyak si Hulkenberg at nasabi nito na kapag meron na namang nabiktima at wala akong ginawa dito, ang ibig sabihin lang yan, para ko na din silang pinabayaan na mamatay. Dagdag pa nito, hindi ko na talaga matitiis yung mga nangyayaring ito. Dito naman, makikita natin ang gwardya ni Prince Benjamin na nagre-report na sa kanila. At nasabi nito na, Prince Benjamin, aalis si Hulkenberg at pupunta siya sa hari dahil magre-reklamo siya. At meron itong mga kasamang gwardya. Dito naman, sabi ni Hulkenberg sa mga tauhan niya, kayo, manatili kayo dito at magmanman sa paligid. Sagot ng mga gwardya nito, yes sir. Dito naman, makikita natin si Fugetsu na talaga namang manghang-mangha sa kanyang nagawa. At nasabi nito na, sobrang nakakamangha. Hindi ko maisip na meron pala akong kapangyarihan. Kasi bigla na lang lumabas yung pinto. Kanina, hinihiling ko lang na sana makita ko si Cathy. At bigla namang lumabas yung pinto na nakadugtong dun mismo sa kwarto ni Cathy. Dagdag pa nito, pero nawala din agad yung pinto na yun nung bumalik ako. Dito ay nasabi niya sa kanyang isip, susubukan ko ulit na humiling na lumabas yung pintong yun. At kapag lumabas yung pintong yun, ang ibig sabihin lang nito, may kapangyarihan talaga ako. At dito ay sinimulan niya na ang kanyang pagdadasal. Naikiusap ako, lumabas kang pinto ka, napapunta kay Cathy. Pakiusap, magpakita ka sa akin ngayon. Dito ay laking pagtataka niya dahil na nga sa hindi lumalabas yung pinto. At nasabi nito, bakit? Bakit hindi ko siya mapalabas? Dito naman, biglang may tumawag sa pangalan ni Hanzo. Hanzo! Nang biglang dumilat si Hanzo at nagsalita si Bisky. Tapos na ang oras. Dagdag pa nito habang naiinis talaga. Aba talaga namang nakuha mo pang puyatin ako. At kapag yung lakad mo ay walang nangyari, sinasabi ko talaga sa'yo malilintikan ka sa akin. Sagot ni Hanzo habang bumabangon. Okay na, nagawa ko na ang aking trabaho at ginawa ko na sa kanya ang nararapat sa kanya. Dagdag pa nito, pero meron tayong mas malaking problema. At dito naman nagsisimula na silang maglakad papunta sa papalitan nilang gwardya. Nang biglang nagsalita si Hanzo, Bisky, nawawala tayo at yung buong silid natin. Sagot ni Bisky, oo nga, mukhang kagagawan talaga ito ng Nenbis ni Prince Marayam. Sagot ni Hanzo, tapos si Bergie mukhang galit na galit talaga siya. Pero di ba nga, hinayaan niyang pumunta si Balerente sa klase nila Kurapika? Dagdag pa nito, naku, kapag lumabas itong si Bergie sa pintuan natin, makikita niya na ibang-iba yung sa labas kaysa dito sa loob. Sagot ni Bisky, oo nga, yun ay kung talagang ma-isolate itong buong silid natin. Posible din na yung corridor, hindi na yun yung labas ng pinto natin. Sagot ni Hanzo, oo nga, ang pinakamahirap pa dito ay pwedeng magpanik itong si Vergie kapag nakita niyang ganon. At hindi ito maganda kasi nga naghihinala ito sa mga taga-Hunter Association. Kasi iniisip niya na nanghihingi tayo ng pabor sa Kakin Empire o di naman kaya meron tayong binabalak na masama sa Kakin Empire na yan. Kaya dapat gumawa tayo ng paraan para pakalmahin yan si Vergie. Nang biglang nagsalita si Vergie, hindi na kailangan pang pumunta ni Balerente doon sa klase nila Kurapika kasi kung ano-ano ang mga pinagsasabi ng tao na yon. Tignan nyo, nalagasan tuloy tayo ng isang tauhan dahil sa kanya. Dito, makikita natin si Vergie na kausap ang nanay ni Marayam at nasabi nito na, mahal na Reyna, hindi na po tayo magpapadala ng tao doon sa training ng Nen na yan kasi namatay na si Barigen, ang isa nating tauhan. Kaya naman wala nang kwenta kung magpapapunta pa tayo ng tao doon. Dahil napakadelikado nito at pwede tayong maubusan ng tao. Sagot ng Reyna, oo nga tama ka naman. Nang biglang dumating sila Hanzo at Bisky at nasabi nila na,
Meron kaming naiisip na plano. Sagot ni Virgie. Ano naman yon? Sagot ni Bisky. Pwede naming turuan dito mismo sa kwarto natin yung mga gwardyang hindi marunong gumamit ng NEN. Dagdag pa ni Hanso. At ganito, gusto naming manood ka kung paano namin yung ginagawa. At ikaw na din mismo magsabi kung totoo ba ang sinasabi namin patungkol sa NEN. Sagot ni Virgie na parang naiinis. Aba, yung pananalita nyo parang napaka-kumpiyansa nyo ah. Sa tingin nyo ba talagang tatanggapin ko na nag-e-exist yung NEN na yan? Sagot ni Bisky. Oo naman. Sagot ni Virgie na parang naaasar talaga. Alam nyo, yung NEN na yan ay technique lang yan at tinatawag nilang sleight of hand. Dagdag pa nito, naiintindihan ko naman yung NEN na yan. Yung NEN na yan, mental technique yan. Tapos, kapag marunong ka niyan, ilalabas niyan yung potential mo sa pakikipaglaban. Dagdag pa nito, hindi ako naniniwala sa mga superpower na yan dahil hindi nag-e-exist yung NEN na yan. Nang biglang laking gulat nito sa kanyang nakita at lumaki ng sobra ang kanyang mga mata dahil na nga sa kanyang nakita. Si Bisky ay biglang ginamit ang kanyang abilidad at lumabas ang kanyang totoong katauhan. At nasabi na lang dito ni Bisky, ito ang totoong katauhan ko. At kahit ako, hindi ko talaga alam kung paano ito gumagana, pero ito talaga ang totoong katauhan ko. Dagdag pa nito, ganito kasi yan. Maraming taon na nagsanay ako at nagdasal hanggang sa unti-unting nagbago ako. At ito na, nakuha ko na yung ganitong katauhan. Ngayon, ganito, tama ka naman sa sinasabi mo kanina patungkol sa NEN na nakaka-apekto ito sa ating utak at katawan. Pero sinasabi ko sa'yo na hindi lang ganyan kababaw yung NEN. Dahil mas malalim pa itong NEN na ito sa inaakala mo. Sabi pa ni Bisky, para mapaniwala ang isang tao, ang pinakakapakipakinabang na paraan ay yung ipakita mismo sa kanya yung sinasabi mong NEN. At nasabi naman dito ni Hanso sa kanyang isip, ako din gusto ko sanang ipakita sa kanya yung isa ko pang katauhan, kaso hindi pwede dahil masyado itong mapanganib para sa akin. Dahil kapag ginawa ko yun, maaaring ako naman ang pagbintangan niyang pumatay dito kay Momose. Nang bigla ulit ng salita si Bisky, ganito, hindi ko kayang turuan yung mga tauhan natin sa loob lamang ng 2 linggo, hindi katulad ni Kurapika. Pero kung meron man dito na may talent na mabilis matuto, talaga namang matuturuan ko sila ng husto at sa loob ng 1 buwan, makakasigurado ka na mapapalakas ko sila ng doble o triple pa. Sagot ni Virgie sa kanyang isip, hindi ako makapaniwala, pero paano? Paano nagkaroon ng ganitong kagandang klaseng tao? Napakaganda ng kanyang mga muscles sa braso, pati na din ang mga hubog ng kanyang muscles sa legs, napakaganda talaga. Nang biglang nasabi ni Hanso sa kanyang isip, halatang wala na siyang masabi dahil sa kanyang nakita. At dito ay nagsalita na ulit si Bisky, ganito na lang, ikaw na ang pumili kung sino ang gusto mong turuan ko. At magsimula na tayo ngayon. Sagot ni Virgie na parang nauutal, hindi uubra yung ganyan. Dagdag pa nito habang nakaturo sa kanya yung daliri niya. Ako, turuan mo na ako, ngayon dalian mo na. Dito ay talaga namang gulat na gulat sila Hanso at Bisky sa sinabi ni Virgie. Dagdag pa nito, kasi ganito yan, kapag tinuruan mo ako ng NEN, mas makikita ko kung totoo nga ba yung sinasabi mo o hindi. Nang biglang napangiti si Bisky at nasabi nito na, sige ganito, iset natin yung schedule ko sa pagbabantay. Sagot ni Virgie, sige ganito, katulad ng plano natin, papuntahin natin si Bellerente doon kala Kurapika para matuto ito sa NEN na yan. Dagdag pa nito, at huwag niyo akong pag-iisipan ng kung ano-ano dahil ginagawa ko lang ito dahil ito ang plano natin. At isa pa, para makakuha tayo ng mga informasyon. At hindi ko pa din tinatanggap yung NEN na yan dahil gusto ko lang malaman kung ano nga ba talaga ang nangyari doon kay Prince Wable at Queen Oito. Dito mga kahiso ka, ay puro palusot na lang ang mga pinagsasabi ni Virgie para hindi siya mahalata na talaga naman naging interesado na siya sa NEN. Pero nakahalata naman ito nila Bisky at Hanso. Balik tayo sa kwento. Nang biglang sagot ni Bisky, o sige ganito, total maaga pa naman, edi tignan na natin kung ano nga ba ang nangyayari dyan sa labas natin. Sagot ni Virgie, teka lang, sasamahan kita dyan. Dagdag pa nito, pero hindi ako naniniwala. Baka ang isipin mo, naniniwala ako sa mga sinasabi ni Kurapika. Sagot ni Bisky na talaga namang natatawa, oo na, sige na, naniniwala na ako sa'yo. At dito, makikita natin ang labas ng silid nila Prince Marayam na tila walang tao sa buong paligid. At nang binuksan na ni Bellerente ang pinto at sinilip nito ang paligid, biglang nagtanong si Virgie, ano na ang nangyayari dyan sa labas? Sagot ni Bellerente, nakikita ko na parang wala namang pinagkaiba at parang ganun pa din naman ang itsura ng labas.
at wala namang invisible wall sa paligid. Dagdag pa ni Valeriante, so paano yan? Gusto nyo ba na magtawag tayo ng hunter doon sa lugar nila Kurapika para ipatingin yung harapan natin? Sagot ni Virgie, hindi na. Bakit pa natin ipapatingin kila Kurapika nakita naman na natin na walang nangyari. Dagdag pa nito, sabi ko na nga ba, yung mga sinasabi ni Kurapika ay puro gawa-gawa lang. Nang biglang inawat ni Bisky si Virgie at sabay sabi nito na, ganito yan, kapag pinag-uusapan na yung Nen sa mga space na yan, may 3 kategorya yan. Ang una, walang labasan at pasukan. Ang pangalawa naman, may pasukan pero walang labasan. Ang pangatlo ay isang daanan lang. Sa madaling sabi, kapag dumaan ka dito, hindi ka na pwedeng makabalik pa. Dagdag pa nito, ngayon ganito, kung sa paligid mo ay makikita mo na walang nangyayari o walang pagbabago, ang ibig sabihin lang nito, nandun yan sa pangatlong kategory na sinabi ko, na kapag lumabas ka, hindi ka na makakabalik pa. At dito ay talaga namang nagulat si Virgie dahil sa pagkahawak ni Bisky dito. At nasabi nito sa kanyang isip, yung kamay nitong si Bisky ay napaka-powerful at talaga namang sobrang ganda ng mga muscle nito. Nang biglang nagsalita si Bisky, nakikinig ka ba sa akin? Sagot ni Virgie na parang nauutal na naman. Oo naman, nakikinig ako. Pero yung sinasabi mo na yan, may butas yan eh. Kasi ganito yan, di ba nga nakaalis na si Valeriante tapos nakabalik pa siya dito sa atin. So anong masasabi mo dito? Sagot ni Bisky. Sige ganito, alam mo kapag meron dyan yung tinatawag na barrier na patungkol sa Nen, mapapatunayan natin kung ano ba ay yung nakasealed, kung yung pasukan ba o yung exit. At dapat buong katawan yung ilalabas mo para makita natin kung ano nga ba yung nakaseal dito. Nang biglang lumapit si Valeriante kay Virgie at sabay sabi na, Captain Virgie. Sagot ni Virgie, bakit? Sagot ni Valeriante, gusto ko lang itanong sa'yo kung pwede na ba akong lumabas? Sagot ni Virgie, okay sige, lumabas ka na. Nang bigla itong napatingin kay Bisky at nasabi nito na, pero wag mong iisipin na yung ginawa ko. Nang biglang nagsalita si Bisky, oo, naiintindihan ko na yan, Captain. Dagdag pa nito, pagmasdan mo itong maigi, Captain. At dito ay lumabas na nga si Valeriante at nasabi nito na, nagawa ko ng makalabas. Nakikita niyo ba ako? Sagot ni Virgie, oo, nakikita ka namin. Sagot ni Valeriante, okay sige, ngayon oras na para bumalik ako dyan. Dagdag pa nito, papasok na ako at pagmasdan niyo ng mabuti. At dito, nang papasok na ang kamay ni Valeriante sa silid nila, makikita natin na talaga namang parang napuputol ang bawat parte ng kamay ni Valeriante. At laking gulat ni Virgie sa kanyang nakita dahil na nga sa hindi makapasok si Valeriante sa loob ng silid nila at parang nauubos ang katawan nito habang pumapasok sa loob ng silid. At sabi na lang dito ni Valeriante, sa totoo lang pagkalabas ko dyan sa kwarto na yan, hindi ko na kayo makita at nawala kayo ng parang bula. Dagdag pa nito, so yung room 1013, hindi yun yung nakikita ko at ibang iba ito. Na biglang nagtanong si Valeriante, ano, naririnig niyo pa din ba ako? Kung hindi niyo na ako naririnig, aalis na ako dito. At hindi ko alam kung makakabalik pa ba ako dyan. Na biglang nagsalita si Bisky, so tama nga ako, yung ikatlong kategory nga. Dagdag pa nito, malamang dahil ito sa kapangyarihan ng Nen si Prince Marayam. At dito ay nasabi na lang ni Bisky, okay sige, ganito, lahat kayo, simulan na natin yung training sa Nen. At dito nga nagtatapos ang Chapter 36 ng Dark Continent Arc. Isang nakakabiting katapusan na naman ang ating nasubaybayan mga ka-Hisoka. Kaya naman patuloy pa nating subaybayan ang mga susunod na chapter dahil araw-araw na ako mag-a-upload ng patungkol sa manga ng Dark Continent Arc. Kaya naman huwag kayong magsasawang subaybayan ang aking mga ginagawa at suportahan ang ating channel. At kung nagustuhan nyo ang ating kwento, share nyo na ito at mag-iwan na din kayo ng isang like para mas ganahan akong gumawa pa ng mas maraming video. At shoutout muna tayo para sa mga loyal sa channel natin. Shoutout sa'yo, Gerald Tacorda, Freddy Abrot Jr., Marlon Anthony, Richard Claro, Mac Erwin Cruz, Arnold Eder, Ron Strong, Laloch Balabaran, Jeren Lumabi, Irume Arago, at pasensya na kayo mga ka-Hisoka sa mga pangalan na mali ang pagkabigkas. Sana maintindihan nyo pa rin. Muli maraming salamat. Ito po si Hunter Hisoka.